talented musician, worship team. Una po, I want to speak from my heart how how I appreciate everyone. Kayo po, nandito. Importante po yung gabi ito kasi alam ko may meeting tayo, di ba? Tama ba ako? Yes. So, thank you po. Natutuwa po ako from the bottom of my heart. You came. Dumating po kayo. Sino sa inyo nakarinig ng kasabihan that time is gold? Diba yan? Time is gold. Actually, time is more than gold. Time is life. Kaya nga po, I respect you so much, no? I respect God. I respect you so much na yung oras nyo, buhay yan. Buhay. Kaya nagpe-pray ko every time na tatayo ko, mangangaral, magtuturo, o ano man ang part ko. Lord, use me to be an encouragement because you are sharing part of your life, your time, yung oras ninyo na binibigay nyo. Bakit ko sinasabi ito? Not everyone deserves your time. Not everyone. Hindi lahat ng tao pwede mong ibigay yung oras mo. And I thank God na binibigay niyo yung oras niyo ngayon dito. Yung you choose to be strengthened more than to be entertained. Pwede kayong ma-entertain. Sa bahay lang kayo, nagkakape, nakahiga, nanonood ng kung ano-ano. But you choose to be here. You choose to share your life, your time sa gawaing pag ito. Amen? So, I really thank God. Lalo na pag kayo sa prayer, sa soaking, sa Word of God, na natutuwa po ako. Baga pa marami po akong mga schedule, pinipilit ko pa rin makapagturo. No? Sa inyo, magbigay ng oras. Sapagkat yung po yung buhay oras. Kaya pahalagahan din natin yung oras ng iba. Amen? Sabi nga ni Kong Henry, halimbawa na hindi mo nirespeto yung oras ng iba. Dumating ka late. Kung 10 yun, late ka ng 5 minutes, ilang oras yun? Diba? Kung sama-samain mo yun, diba? Tinandaan ko yun Kaya, I see to it by the grace of God na makinabang tayo. Amen? Hindi lang tayo ma-entertain. Bakit? Not everyone deserves your time. But Jesus deserves our time. Amen? Kaya nga po, sige, palakpakan natin si Lord. Kaya nga po, mag-focus tayo doon sa pwedeng mag-educate pa sa atin, mag-strengthen pa, magpalakas pa ng ating relasyon sa Diyos, ng ating calling, ng ating ministry. We do not have the luxury of time. Imagine, 60 na ako. Diba? Ang iba sa inyo, 28, 30, 45. So, yung panahon, mabilis. Kaya nga, napakahalaga, nakafocus tayo doon sa pinapagawa ni Jesus. Sabi nga niya, mismo si Jesus Christ, sabi niya sa John chapter 9, verse 4, sabi niya, we must do, sabi niya, the assignment, the task God given to us while it is day. For the night is coming that no one can work. Why time? Darating daw po yung gabi na wala na makakagawa pa. Kaya sabi ni Jesus, habang may oras pa, gawin natin. Kaya huwag tayong pahuli. Amen? Pero po kung sineshare sa inyo, mabilis lang to sapagkat magbibitin tayo. Hindi muna siguro magtuturo si Ate Barbie. Ano po? Okay, hindi muna siya magtuturo. Ang ating pinag-uusapan, ilang pang-third na natin to, about three important transitions to manifest God's power and anointing in our lives. Dapat nagmamanifest yung anointing. Kung nakasunod kayo last ng mga nakaraang Thursday natin, ang unang dapat gawin yung transitioning. Transition from where you are to where you ought to be. Dapat ba nasaan tayo?
dapat 'di ba naalala yung ating illustration, ilan na nakaupo 'di ba sa upuan, no? Maaaring tatlo 'yan, yung dati o kaya yung kasalukuyan o kaya yung nais makita ni God. So dapat sa ating pag-aaral, we need to transition into you need to transition into your new identity. Who are you in Christ? So ngayon, dapat ang dialogue mo, makanyang ko talaga eh. No? Ako ini eh. Ako talaga ito. No? You need to transition from the old to the new. Amen? Sabi niyo, old into new. Yun ang ating na-discuss kamakailan. Hanggat hindi ka makapag-transition, nasa old ka, hindi darating yung bago. Si Pastora nakakatuwa. May mga gifted po, maraming nagbibigay ng damit, di ba? Damit. Eh, puno na yung cabinet namin. Sabi niya sa akin, kami muna niyan. Ay, hindi mo pa mo ha. Huwag muna, sabi ko. So, kinausap niya akong muli last year, no? Pamigay mo na. O sige, sabi ko sa kanya, ipamigay mo na, huwag mo ipakita sa akin. Kasi pag nakikita ko, ayaw kong pamigay, masyado kong sentimental. So, dapat pamigay. Kasi hindi darating yung bago hanggat nandiyan ang yung luma. So, ganun din. Hanggat luma ka, hindi ka nakapag-transition from old into your new identity. Who are you in Christ? Hindi darating yung anointing. Hindi magmamanifest yan. Hindi dadalo ang kanyang kapangyarihan. So, yung una, transition into your new identity. No? Ano ba? Ito, assignment natin ng mga nakaraang araw. Sino ba tayo ngayon kay Kristo? Dapat strong ka. Kasi yan ang unang ginawa ni Jesus para mag-manifest yung dream ng kanyang mga disciple. Halimbawa, si Abraham. No? Ang pangalang Abraham ay meaning ay exalted father. Pinalitan niya ng Abraham, father of many nations. So, wala pa man siyang anak, binago na ni God ang kanyang pagkakailanlan, identity. Hindi ka na Abraham ka na. Si Peter, ganun din, di ba? From Simon to Peter, Cephas, rock. Okay? So, ang unang ginawa ni Jesus, binago yung identity niya. Ngayon, si Peter, nag-struggle eh. No? Tayo din, nang tayo makakilala kay Jesus, ang unang ginawa niya sa atin, bago yung ating identity. Kaya may assignment ko, naalala niyo assignment niyo? Ano na yung spiritual name mo? Nang si Jacob ma-encounter si God, para ma-bless si Jacob, anong ginawa ni God? Binago ang pangalan. Sabi ni Jacob, pagpalain mo ko. Hindi kita bibitawan, sabi niya. Di mo pinagpapala, sabi niya, di ba? Mukhang liwayway na, sabi ng angel, bitawan mo na ako. Then, tinanong siya ng angel, ano yung pangalan mo? Kasi nakakonect sa pangalan mo yung blessing. Nakakonect sa pangalan mo ang yung destiny. Ang yung identity. Because how you see yourself, no? Kung paano mo nakikita ang sarili mo, yun ka. At nag-uumpisa yan sa tawag sa'yo. Marami, biktima tayo na branded tayo ng iba't ibang pangalan. No? Iba't ibang pangalan. Hindi ko alam kay Father Fritz, pogi-pogi niya. Di ba? Bagong gupit. Anong tawag sa kanya noon? Di ba? Baari may tawag ang kapatid mo sa'yo, di ba? May ibang... ano? Pogi? Boy Blue? Bluer than blue? Kaya pala... So, di ba sabi ko sa inyo, assignment nyo, magkaroon ng spiritual name. Ng spiritual name. So, Cindy, nung pangalan mo. May sinabi Cindy, nung tinanong ko siya ng pangalan mo, nakalimutan ko na Cindy. Ano sa pangalan mo sinabi sa akin? Ano raw? Princess of God. Si Ate Joy, anong pangalan mo Ate Joy? Di ba, Joy na talaga. Ano? Faith Joy. Si Pastora Carmela, gumawa ng assignment mo. Strong. Kaya pala takot ako. Strong. Okay. Ate Barbie, anong pangalan mo? Generous. Ate Carol, meron ka ng pangalan? Ano raw? Joy. Strong. Joy. Yan. Okay. Sister Grace, anong pangalan mo na? Sister Grace. Ha? Wow, Grace na. Full of grace. Graceful. Graceful. Diba? Precious. What's your name? Tinanong kita, di ba?
Yeah, yun na yun, di ba? Si Ate Rachel, anong pangalan? Spiritual name mo ngayon. Pero workout mo pa. Yeah. Mahalaga yun, siyempre, mamimili ka ng name mo. Frank, meron ka na ba? Workout mo. Shalom. Oh, okay ni Shalom, di ba? Yun. Si Elisha pa. Elisha, double anointed yan. Pinalitan mo ba o tama na yon? Ayan, si Kuya Oliver, David Oliver. Matagal na siya nagpalit ng pangalan. David Oliver. Tama ba ako? O baka nagbago na naman? Ah, okay. Amen. Yeah. Si Brother Arnel. Ano raw? Arnel pa rin, pero spiritual wala pa. Yan. Workout mo yun, no? Ate Marley, meron ka na ba? Ano? Deborah. Tapang na babae. Natakot ako. So, okay. Kuya Remelo, meron ka na ba? Di ba, assignment yun yan, di ba? Si Kuya Michael, nandun ka nung tinuro ko ito, no, Kuya Michael? Nandun ka ba? O meron ka bang, nakagawa ka ba ng spiritual name mo? Revivalist. Katindi, no? Amen. Kuya Remelo. Ano raw? Kaya pala lalong pumogi? Ha? Guardian? Guardian angel? The guardian? Okay. Si Kuya Jamie. James. Wow. James the Great or James the Less? Dalawa yan, magkapatid yan eh. O, sister. Ano kasi pangalan, sister? Anong pangalan? Josephine. Ano na ba? Spiritual name niya ngayon? Wino-workout pa. O, Ate Beng, tinanong ko sa Ate Beng, meron siya eh. Ate Beng, ano kasi sa'yo, Ate Beng? Wow. O, si Papa D, meron ka ba? Wino-workout? Nandun ka ba noong nakarang web? Ay, nandun ka, di ba? Oo. Anong spiritual name mo na? Ano raw? Let us love one another. Yan. Ay, nandun ka, di ba, sister, noong nakaraan? Yung identity natin, yung spiritual name, di ba? Assignment nyo, di ba? Na pag-pray mo na ba, ano yung spiritual name mo ngayon? Ah, dalawa na? Grabe! Wow! Brother, nandun ka rin, di ba? O wala ka nun? Pero i-workout mo yan, no? Yung new identity mo kay Christ, so sino ka ngayon? Kasi, alimbawa, si Saulo, ginawang Pablo. So, si God, nagpapalit ng name. Alright? So, si Kuya Neil, ano raw? Kaya pala kahit malayong lugar, pupunta rito. So, passionate. Amen. O si ate Joy ka rin, di ba? Rising Joy. Talaga. Grabe, no? O Elgin, wala pa. Sino bang hindi ko natanong? Ay, oo. Ano? Prince David the Conqueror. Hindi ko maintindihan. Amen. Yan. Sandali, umabata ako sa kakatanong. Dapat sandali lang ako. Magbibiting pa tayo. Okay. So, pag nakapag-transition ka sa iyong new identity, there will be battles in your mind. There are some questions. Totoo ba ito? Diba? Kaya nga you need to transition into a new mindset. Transition into a new mindset. So, you need to master your mind. Okay? You need to master your mind. Alam ba, ang ating isip, ito, naturo ko na, no, nakapag-share na ako ng konti rito, hindi lang tayo natapos noong last Thursday. Ang ating isip parang hardin. It's like a garden. Kung anong tinatanim mo dyan, yan ang tutubo. So, ang pinaka-importanting babantayan natin yung ating mga iniisip. Hindi ko muna, isip mo, totoo na. Hindi ko muna, isip mo,
galing sa Diyos. At hindi ko mo naisip mo sa iyo galing. Si Peter, meron siyang naisip na huwag mag-sacrifice si Kristo. Hindi nabantayan. So akala niya sa Diyos yun. No? So sabi ni Jesus Christ kay Peter, lumayo ka sa akin, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. No? So, your mind, how you cultivate your mind, how you nurture your mind. Remember, bantayin nyo ang inyong iniisip. Huwag nyo i-entertain ang negative. Kung hindi siya according to God's Word, hindi siya in line with your destiny and calling and what the Holy Spirit want, reject it. Kung pinapatay niya ang calling mo, ang potential mo, ang pagkatao mo, kung sino ka, that's from the devil. The enemy is the accuser of the enemy, of the brethren. Accuser yan. He accuses us through our thoughts. Iniisip mo. Kaya may mga tao ngayon, nakukulong na kanilang iniisip. Mamaya, pag-uwi nyo, akala nyo, meron tayong iisang mundo. Mamaya, ikaw na nag-iisa niya. Ikaw na lang. Kahit may nanay ka pa, may asawa, yung pag-iisip mo, sa'yo na lang. So, ang tanong, ano ang pinapahintulot mo sa isip mo? So, napakahalaga, master your mindset. Okay? I-master natin ang ating mga iniisip. You need to shift into a new mindset. Dapat tayong pumunta sa panibagong kaisipan. Now, may mga mindset na tayo dapat i-develop. Kamukha ng growth mindset. Pag nakakita ka ng mga challenges, di ba? Nakikita mo yan as an opportunity for you to learn, to grow, to be stretched. Nakakatakot, we are being controlled by our cellphone, by artificial intelligence. Ayaw natin mag-solve. Ayaw natin mag-calculate. No? Yung search engine na lang. No? Kaya, kasi nandiyan yung Google mo lang. Time will come. Time will come. Gagamitin niya ni Antichrist. Okay? Kaya pag ang ating isip, hindi natin binabantayan, no? Darating ang panahon, hindi ka na nagpa-process. Tingnan niyo, ang dami mga fake news. Ang iba, like ng like. Yung mga fake news ngayon, ine-edit. Halimbawa, kay Bongbong, no? Ine-edit yung salita niya. And then yung mga hindi nag-iisip, pinapaniwalaan ka agad. Sulat ka lang sa internet na sabihin mo na pag ikaw ay nagpakulo ka ng dahon ng ganito, no? Inibin mo sa 7 days, gagaling ka na. Makikita mo, mag-iimbento ka lang, maniniwala. Because ngayon, we don't question everything. We just so gullible, sabi nga. You just accept, believe, kung mo nabasa mo, narinig mo, napanood, nasa internet. No. Check nyo yung source. Tama ba yan? Kaya kung minsan, maraming na-scam eh. Sabi niya, nagparapol si BBM. Isa ka sa mga napili, natatanggap ng regalo from BBM, from Presidential Office, ng 398,000 pesos. So, send your number, information, at magpadala ka ng ganito. Marami lumalapit. Bishop, totoo ba ito? Ang iba nagagalit pa sa amin. Sabi namin, hindi totoo yan. Gusto niya paniwala, wag mong paniwalaan. Yung isa, nagpadala, di ba? Hindi na namin babanggitin. So, mga kapatid, sabi ko, walang libre. Walang libre. So, maging maingat tayo sa mga napapanood natin, naririnig natin. No? Question. Walang masama na mag-doubt ka muna. Hindi na masama mag-doubt. Yung mag-doubt sa sinasabi nila, ito ba ito? Nasa Bible ba ito? This is too good to be true. So, kinakailangan din tayong yung tinatawag na maging tayo. Hindi lang tayo analytical, but yung tinatawag na critical thinking. Yung critical thinking, iniisip mo yan. Gina-judge mo, pinaprocess mo. Niloloko ko na pala. Diba? So, guard your mind. Bantayin natin ating mga, develop a growth mindset. Okay? Challenge everything. Challenge mo yan. Kahit pastor pa siya, challenge mo, kausapin mo. Kausapin ako. Yan. Okay?
Kung minsan, bag ay nandito, nakinig kayo sa tamang boses. Nag-isip kayo ng tama. Bakit ang iba wala dito? Maaaring may ibang boses na pinakinggan. And then that mindset, that thinking, it will influence what you feel. And what you feel, it will dictate your emotion. And your emotion will decide for you. Kaya hindi ka darating, hindi ka pupunta, hindi ka magpapatawad. Because of your emotion. Oh, iba naman, hindi nakapunta. May ibang mga dahilan. Sina Kogi Henry, papunta ng Singapore, di ba? Iba, naglaban naman. Di ba? Ang iba naman, magluluto. Ang iba, hindi magandang pakiramdam. Pero madalas, pwede mong ma-overcome yan. Alam ba, yung mga fan, sino bang hindi busy, di ba? Di ba? Sino bang hindi busy? Naman ang tayo busy. Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, I appreciate you so much. Because you share your life. Because time is life. I respect you so much. Ngayon, pwede kang matalo ng tamang desisyon pag maling iniisip. At in-entertain mo yan, i-controlin ka na. Sometimes it's that demon eh. Sometimes we blame Satan. Ako na naman. It is not always the devil or the demon. It's how you think, how you process things. Amen? Bakit? Makapangyarihan ang ating isip. Yan ang nagkokontrol ng lahat. Isip. Kaya nandito eh. Yung puso, emotion nandito. Isip nandito. Yan ang control center ng ating buong pagkatao. It can control how you feel, how you decide, how you act. Kaya nga, your life will always go to your strongest thought. Ano? Pupunta palagi ang desisyon mo, ang ginagawa mong nararamdaman, ang gagawin mo, kung anong iniisip mo. Di ba? Kung anong yung nararamdaman mo, bunga ng ating iniisip, yung desisyon natin. Kaya sabi ko, bantayin yung isip nyo, parang hardin yan. Kung ano yung tinatanim. Now, I am discipling right now. Nagtuturo ako because I love you. Para alam nyo yung technique ng kaaway. Alam nyo, sandali ha. Pinapasyal ako ni Satan ha. Hindi pwede ito. Alam mo, wag na wag nyo ipagpalit yung posisyon nyo ngayon. Si Martha, abalang-abala. Mary, Martha, tama. She was distracted by many things. But Mary, choose what is important. And walang pwedeng kumodo. Pinili niya yung pinakamahalaga. So we can be distracted by many things. The question is how you think. Diba? Yung mindset. Ang mindset ni Mary, wow, si Jesus darating. Masosolo ko siya. Kahit hindi ako mag-almusal, kahit hindi ako magkape, kahit hindi ako makakain ng anuman, solo ko lang siya. Si Martha naman, ibang mindset. Distracted by many things. Si Jesus darating. Okay naman yun eh. Magluluto ako, maghahanda ako, tinola, algareta, etc. etc. Pagkatapos, na-stress, napagod. Hindi siya na-edify. Kung yun eh, mindset eh. Ang mindset niya, magluto. Ang mindset niya, gawin yan. Si Mary, ang mindset niya, ma-encounter si Jesus. Kaya iniisip. Ano ang nagdala kay Mary doon? Kay Martha at Mary. Si Mary ang nagdala sa ganung kaisipan. Yung kanyang mindset. Anong tinatanong niya? Si Martha ang nagdala doon sa kanyang ganung klaseng sitwasyon sa kabuhay niya, kasalanan niya. Okay? Hindi niya discern kung ano talagang importante. So, we need to transition into a new mindset. Mindset. Isip na nakaset na. Kaya, mindset. Okay? Nakaset ang utak mo doon. Kaya kung may sabihin mo, humihingi sa amin ng mga advice, kahit anong payo, hindi nakukuha. Kasi naka-mindset na siya. Yun ang kanyang gagawin. Kung minsan lalapit sa amin, hindi para humingi ng counseling, kundi mag-agree lang kami sa gusto niya. Mahirap na tayo ay may tinatawag na wrong mindset. Okay? At saka, yung tinatawag na close, yung sarado na. Anong tawag doon, Pastora? Close mindset, di ba? Hindi marinig ang sinasabi mo. Narinig pa rin ang sarili niya. Kaya nga, we need the Word of God. We need to be open to God. Amen?
So we need to develop the right mindset. Ang mindset dapat natin problem solver tayo. Paano ko ito masosolve? Paano ko ito ma-improve? In other words, every day, you need to improve your mind. Develop. Improving your mindset. Kaya nga sabi ko nga, refocus every day. Refocus every day. So shifting, shift. Now, what kind of mindset we need to develop? Yan. Ang dami, no? Isa lang ang dapat i-develop na mindset. Christ mind. Amen? Christ mindset. Sa Philippians chapter 2, buksan natin ating Bible, mabilis lang po ito. Ito'y pagtuturo ni Pablo how to treat others, how to relate to others, and how to see yourself. Paano mo itrato ang iba, tingnan ng iba, at paano mo rin dapat tingnan ng sarili mo. Kaya sabi niya, sabi niya, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pagkakaisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Yun, nandun na yan. Yung love, nandun na yan. Yung ganyang klaseng mindset, pagkakaisa, no? E dahil sabi niya, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Anong kanyang pakiusap? Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Now, mahirap yon. Sapagkat kanya-kanya tayong kaisipan. Bakit kanyo? Halimbawa, magbibitin tayo. Meron kang sariling kaisipan. Hindi ako darating, di ba? Mag-evangelize tayo. Meron kang sariling kaisipan. Hindi ako sasama. Di ba? So, ang problema, meron tayong sariling kaisipan. Na dito sabi niya, para maging ganap na, maging lubos ang saya ni Pablo, sabi niya, yung magkaroon kayo ng iisang mindset. Magbulod kayo sa isang pag-ibig. Yan ang motivation, love. At magkaisa kayo ng puso't diwa. Wow! What a great exhortation. Napakahirap niyan. No? Kuminsan lang, nagkakaiba na tayo sa songs lang, o kaya sa rutina. Iba na ang ating diwa, iba na ang ating gusto, di ba? Sa ulam lang. Gusto tayo kakain kuminsan, gusto ko Korean, ako Japanese, ako Filipino, di ba? So, now, mga minor lang yun. I'm just citing that, kuminsan sa mga bagay na yan. Hindi ko masaya, bakit? Ayaw ko naman panoorin ito. Bakit sinama ako dito? Ayaw ko dun sa restaurant ito, maalat, di ba? So, kuminsan. So, dapat, tingnan natin yung makababuti sa'yo. Kaya sabi niya rito, para magkaroon tayo, sabi niya, anong sabi niya? Huwag kayong gumawa ng ganun dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. In other words, hindi yung gusto natin. Nagkakaroon tayo ng isang damdamin, isang kaisipan, kung bawat isa sa atin, yung ating iniisip yung nakabubuti sa iba. Hindi tayo makapagmayabang. Hindi yung parang, ako, mas magaling ako, alam ko ang dapat gawin. Ako ang pakinggan nyo, di ba? So, hindi. Sabi niya, ito rin yung mahalaga. Importante ang iba kasi yung sarili. Kaya sabi ng verse 4, sabi niya, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. What a mindset. So, dito is all about mindset. Iisang kaisipan. Malasakit. Hindi anong makukuha ko. Hindi mo inisip ang pakinabang. Kundi itaya ang buhay natin. Pag malasakitan nyo ang kapakanan, yung word na kapakanan, minsan marami inuuna sariling kapakanan. Kaya di makapag-sacrifice. Ngayon, dahil ganun ang ating kaisipan, yung kapakanan ng church. Sino yung church? Tayo yun. Yung kapakanan ng gawa, yung kapakanan ng kapatid. Yan ang ating iniisip. Kaya ito mga tapang tayo, bold tayo maglingkod. Kasi hindi naman ang ating sarili, ang ating pinaglilingkuran. Kapakanan ng iba. Kaya blessed na blessed ako sa inyo. You invest your life. You give your life. Because time is life. Amen. Kaya sabi niya, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. At dyan niya na bilanggit sa verse 5, anong klaseng kaisipan ang dapat natin taglayin? Anong klaseng mindset? Verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan
na tulad ng kay Kristo Jesus. So, ito yung tamang mindset na kailangan natin. The mind of Christ. But few are considering it. Binibigyan pansin. Sarili parang isip ang nagdedictate, sinusunod. Kaya kung minsan walang harmony. Kaya kung minsan madali tayong magdamdam, mag-isip ng ano-ano. Why? Your own thinking, your own mindset is prevailing, controlling you. That's why kung minsan madali tayong maghinanakit at magdamdam. Ang pangontra dyan, tamang mindset. Tandaan nyo, the mind is the control center of our entire being. In other words, pwede mong makontrol yung hindi magandang damdamin, hindi magandang kaisipan sa isang tao, sa isang kapatid because you have the mind of Christ. Amen? Kaya sabi niya riyan, ano ba yung mindset na yan? Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So, tingnan yung mindset. Yung hindi mo pinipilit ang sarili. Amen? Yung tamang mindset, hindi mo ipipilit ang iyong karapatan. Ano ba yung makabubuti? Ang best example ay si Jesus. Kapantay niya siya, ang Diyos siya, hindi niya pinagpilitan. Walang ganong klaseng mindset si Lord. Ang problema ngayon, ganyan ang mindset ng iba. Magdaranda, maghihinakit, magagalit. Kasi gusto ko hindi nangyari. So para wag tayong magkaroon ng ganong klaseng issue sa buhay natin, ano ba yung mabuti? Ano ba yung nararapat? Ituro niyong higit ang iba kaysa yung sarili. Yung makakatulong, maging pakinabang, hindi sa atin sarili. Iniisip, hindi sarili, kundi yung kapakanan ng iba. Wow, ibang klaseng mindset yan. And that is the mindset of Christ. Kaya pag ganun po tayo, wow, thank you, Jesus. Gagamitin tayo ni Lord. Yung anointing will just flow. Yung power will just flow. Dadaloy sa atin. Kaya sabi niya, verse 7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. So yun ang mindset. Yung rights mo, handa mong bitawan alang-alang sa kalooban ng Diyos. Yung mindset na karapatan ko ito, akin to. Yung inaaway mo lahat, pinapakilaban lahat, kinukuha lahat. Rights ko ito, akin to. Kaya si Lord, sinuko niya ang kanyang karapatan. Lahat. Kung konting may ganyang mindset. Naalala ko nung bata pa akong pastor, yung anak ng isang Judge Tihanki. Yung kanyang anak nakapatay dahil lang sa parking space. Hanggang ngayon nakakulong. Tihanki Jr. Why? Pinakilaban niyo yung kanyang parking space. Akin to, sabi niya. Nagalit, binaril. So kung minsan sa parking space, na-overtake ka yung rights mo. Diba? So, suko mo na yung parking space. Amen? Your own parking space. Alam mo, hindi biro-biro ang ating pinag-uusapan ito. Ha? Ito ang dahilan kung bakit yung anointing, yung power, hindi mag-flow. Wrong mindset. Alam mo yung anointing nandun sa pagpaparaya. Pagmamahal. Pagsuko ng karapatan. Ang daming karapatan ni Jesus. Karapatan niyang magalit. Karapatan tayong patayin lahat dahil sa impyerno. Hindi. Karapatan sa sambahin siya. Hindi siya dapat mamatay sa krus, pero sinuko niya ang lahat. Kaya pag ganun tayo sa church, iba ng level tayo. Sa halip, kusang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kusa. What a mindset. At namuhay na isang alipin. Parang si Pablo, malaya ako, sabi niya. Pero ginawa kong alipin ang aking sarili. Malaya, pero ginawang alipin. Si Jesus malaya, ginawang alipin. What a mindset. No? Para lang mayroong mapaglingkuran. Pero marami walang ganyang mindset. And then, binabago tayo ng Diyos na kanyang salita. Namuhay na isang alipin, pinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba. Mindset na naman yun, yung magpakumbaba. Decision yun eh. Yung word na siya'y nagpakumbaba, that is an initiative. Hindi siya pinilit. Hindi siya inutusan. Yung mindset niya, magpapakumbaba siya.
at maging masunurin. What a mindset. Hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Anong resulta? Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Hindi naman niya ginusto yan. Ang Ama ang nagbigay. Bakit? Yung mindset ni Lord, yung kanyang isip, magpakumbaba, maglingkod, huwag ipakilaban ang karapatan. Kaya sabi ng Pilipos 2:5, taglayin ninyo ang pag-iisip tulad ng kay Kristo Jesus, the right mindset. Sabi sa sa New Living Version, think as Christ Jesus thought. Mag-isip kayo kung paano nag-iisip si Kristo. Yan. Ang sabi sa NIV, have the same mindset as Christ Jesus. Ano ba yung mindset niya? Number 1 is humility. Yan. Nakaka-inspire ng buhay ng mga humble. Humility. Recognizing our place and relation to God and others. Kasi bakit nasabi niya yung verse 5 and 11? Kasi nga, sabi niya, magkaroon na kayo iisang kaisipan, damdamin, pagmamahal, layunin. Sabi niya, di ba? Tingnan niyo yung iba na masagit sa inyong sarili. Huwag niyong isipan din yung karapatan. Sariling kapakanan lang. So, recognizing our place, mindset. Yes, servant tayo ni God. Amen. Nandito ko para paglingkuran ng tao ito. Mapabuti sa adding value to other people. And then, mindset of obedience, submitting to God's will even when it's difficult. Akala nyo madaling magpakumbaba? Akala nyo madaling piliin yung krus? Maging alipin? Yung ma-misinterpret ka? Marami nga sa atin na-misunderstood ka lang ng code. Sino ba ito? Di ba kilala akong boss dito? Di ba niya mayaman ako? Di ba? Kaya marami sa atin, kung minsan gusto natin nandun sa magandang bihis, di ba? Because we want. Wala nang masama doon, dapat lang. Minsan, magandang sasakyan, magandang bahay. Gusto natin kasi may magandang kaisipan ng tao sa atin. Pero si Jesus, I don't care. Obedience, mindset. Kahit mahirap, ipapasakop ko ang kalooban ko sa Diyos. Kaya may nangyayari sa ministry. May nawi-witness. Oh, Lord, kahit mahirap, hahayo ako. Ipagpipray ko yung mga may sakit. Magsasabit ako sa kalooban. And then selflessness. Yun ang klaseng mindset ni Jesus. Humility, obedience, selflessness. Putting the needs of others before our own. Grabing mindset. Yung uunahin mo yung kapakanan ng iba bago yung ating sarili. And then yung pang-apat, servant-heartedness. Looking for opportunities to serve and bless others. Amen. Ang gandang mindset. Nandyan lahat kay Jesus. Kaya sabi niya, magkaroon kayo ng kaisipan na kagaya ni Kristo. Anong kaisipan meron siya? Humility. Kasi ang issue dyan humility. Mahirap makipagkaisa pag hindi tayo humble. Obedience kahit mahirap. Selflessness. Putting the needs of others before our own. Servant-heartedness. Looking for opportunities to serve and bless others. Tayo po'y manalangin. Jesus, thank you, Lord. Aming Ama, salamat ang mga katotohanan ito ang natatanim sa aming kaisipan, sa aming pagkatao. At yan po ang tutubo. Yan ang mamubunga sa buhay namin. Ang kaisipan na galing kay Kristo. Tataglayin namin ang kaisipan ng aming Panginoon Jesus. And the anointing will just flow. The power, the promotion, the blessing. Nais ka lang namin paglingkuran. Sa gabing ito, sinusuko namin ang aming karapatang magalit, maghinanakit.
Huwag namin palaging pinapakura ng aming sarili, pinagtatanggol. Huwag kami palaging defensive, but humble, teachable, and ready to receive correction from the Holy Spirit. Oh Lord Jesus, you are a servant. Make me a servant too. Make us. Oh, we pray the mind of Christ. Sige po, receive the mind of Christ. Hallelujah. Receive the mind of Jesus. Yes. Can we sing the song, I surrender all to Jesus. I surrender all to Him. I freely give.